Hi, fire signs! Aries, Leo, Sagittarius. Ito na po ang inyong reading. Pasuliyap para sa darating na bagong taon, 2025. Anong kailangan niyong marinig? This is a general reading, collective reading po tayo para sa mga fire signs. Ayan, just only take what resonate. Of course, mensaheng gabay lang po. Agad-agad, kuha tayo ng ilang mensahe para sa inyo. Fire signs 2025. Ready na ba kayo? Tayo po ay live na live, kaya nandiyan makikita nyo yung tab natin sa ating YT. Guys, babalikan ko kayo after nito. Pero, Sun, Moon, Venus, Rising, Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, 2025. Anong kailangan nyo marinig? Anong parating? Anong mensaheng gabay ang dapat nyong marinig? Message. Fire signs, anong kailangan marinig ng mga tao? Ito, mensaheng gabay po, 2025. Ang bilis ng panahon. Uy, add pa tayo dyan. Fire. Aries, Leo, Sagittarius. Anong parating? Anong ganap sa 2025? Okay, pa isa-isa. Okay. Eto na. Ang dami nito. Sandali. Kukunin ko itong mga nandito. I know hindi ko na ipapakita. Hindi makita, guys. Puro na lang natin. Yung pag-spread ng baraha. Dahil anito ang camera. Kuha pa tayo. Kung ano man yung babagsak pa. Fire signs. Okay. We'll be straightforward. We'll see kung kailangan pa natin mag-add maya-maya. The Judgment card. The Chariot ay narito. The Lovers. This one is in reverse. Justice card. The Death card. Ooh, sandali. Ito hindi kailangan katakutan, laliman, kung ano man yung umaangat. Mensaheng gabay lang po. And just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho kayong fire signs, magkakaiba po ang bawat isa. Napau ako, ulala. Dahil halos umaangat po ang major arcana. So, maaring major, or merong big events na parating ngayong 2025 para sa mga fire. 4 of Wands, reverse. The 7 of Swords. And the 3 of Cups, reverse. Okay. Isa-isahin natin Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, andito pa rin, umaangat, unang-una na, kahit huli siyang bumagsak, yung 3 of Cups, reverse, isang indikasyon na patuloy raw kayong maging open, remain open sa ilang posibilidad, especially sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-konekta, pakikipag-usap. Okay, why I'm getting a message for some of you, lalo pa para sa ilan na dito, pagdating sa work, okay, nagtatrabaho sa media, sa social media ba ito, kayo ba yung mga influencers, vloggers, or kung nagbabala kayo, okay, 7 of Swords, the 4 of Wands. Why not? Maybe this is a sign for some of you na paangatin nyo raw po ang inyong mga boses. Sa 3 of Cups, uulitin ko, napakalawak niyan. Diyan din po pumapasok yung pagka-collab, ayan, collaboration na uso-uso na ngayon, or pag-connect, may paglawak ng inyong mga social network. Possible yon kung yung pinakaunang message ko po, fire, ay magiging bukas kayo sa ilang bagay na ito. May magandang possibility tayo nakikita. Kasi 3 of Cups, reverse po. So, baka nahihiya kayo, nag-aalinlangan kayo sa kakayanan nyo. 3, napakalawak niyan. Sa pagkonekta or pagpapahayag ng inyong mga sarili, ng inyong mga talento, pwede itong sa paraan ng pagsasalita, pagsusulat, pagbabahagi. So, malawak. Okay? Papaangatin nyo lang, use your voice out your feelings. Maaring maganda. Kung ano man yung umaangat sa yung paraan, especially sa aking na-mention, sa communication or connection area,
meron kayong natural na kakayanan sa part na yan. Ang kailangan nyo na lang gawin ay paniwalaan ang inyong mga sarili. I feel dito kung magiging open kayo, 3 of Cups, the Lovers reverse, guys. Aries, Leo, Sagittarius. You will meet the right people at the right time. Pakita natin. Ayan, 3 of Cups, reverse po. So, minsan, wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili, the lovers. Siyempre pa, hindi ko pinipilit. Walang sapilitan, guys. Depende ito sa pakiramdam nyo. Love-wise, the lovers. Minsan, gaano man tayo kahanda, kung hindi naman talaga fully ready ang mga bagay-bagay, physically, mentally, emotionally, dyan nagkakaroon tuloy nung pagkabakal, okay? Parang walang naninindigan, hindi mapanindigan. Dahil hindi pa ready. Kaya naman feeling mo ready ka na. Pero unti-unti yan, kung pagtitiwalaan mo of course yung bawat proseso, sabi ko nga, single especially. Proseso na meron kang makilala. Sa pagiging bukas mo kahit over the net lang ito, meron guys, 7. This is about relationship. 4 of Wands. Para sa ilan pa nga, ito. Just only take what resonate. Para sa ilan na sinubok na ng buhay, pag-ibig, relasyon, the death card, justice, judgment. Meron pong maaring big events. Merong wedding, guys. Wedding. Kung hindi man love proposal, marriage proposal, may pagka-balance. Again, depende po ito. Tayo po ay malawak guys ang maaaring makapakinig. Depende sa katayuan, huwag nating ipilit ang ilang bagay-bagay na hindi pa ngayon o hindi pa handa sa ngayon. Aking ulitan when it comes to love, dating, or pagdating sa connecting, maganda po ang ating nakikita. Paangatin nyo ang boses, ang diskarte, ang inyong malilikhaing paraan. At hindi imposible na kayo ay patungo, kanino yan? Kay the one. That's yun. This is all about your emotions, your feelings. Bagong simulain ang naghihintay para sa inyo, the death card is here. Hindi po kailangan laliman, meron po dito transitions, transformation, or changes, judgment. For some of you na tines ang inyong koneksyon, pagsasama nitong mga nakalipas na buwan o taon. Para sa ilan, maaring merong renewal, may rebirth, kumbaga para kayong nagsisimula ulit sa una. It's all about new beginnings, especially pagdating rin po sa inyong mga pang-espiritual na aspeto. Okay, judgment, the death card, on a soul level, kumbaga. For some, maaring andito rin talaga kusang angat yung inyong connection pagdating sa kanya, pagdating sa inyong mga faith, mas maliwanag ngayon yung connection nyo sa kanya, pagdating sa inyong spiritual connection or sector. No matter what your religion, okay? Or maybe isang sign na ito para sa ilan sa inyo na ito yung taon to do some reflection, to review your life, kung ano tong mga pinagdaanan mo na from the past. The Lovers reverse, the death card, guys. Hindi kailangan laliman to, pero umaangat din po yung enerhiya na kailangan yung maging buo. Kailangan yung maging buo para mas maging handa ang universe sa inyo. Best year ito, 2025, for healing. Ayan. For healing, physically, mentally, emotionally, especially. Or even spiritually po. Pagpapagaling ng ilang pusong sugatan ba ito? Or ilang koneksyon na parang naging sarado, or pagpapahilom ng ilang sugat, lalo na kung nagkaroon kayo ng ilang tensyon, sabi ko nga kanina. Ito yun. Ito na yun. Ano yun? May pagbabago pa. May bago rin para sa ilan. For some of you, fire signs, pagdating sa usaping pera, okay? Since umangat yung diskarte, maaring kusa itong umangat din talaga sa inyo.
or meron kayong kailangan tugunan ngayong taon, or dapat ayusin, na very normal, eto walang katamis-tamis, patuloy tayong humaharap, diba? Sa ups and downs, especially pagdating sa financial. Andyan yung struggle. Pero aking ulitan yung diskarte po. May pagresolba. Meron kayong masosolusyonan. Especially for 7. Kung hindi mag-apply yung love, umangat yung 777 dito sa inyo. Kung hindi about ito sa love life, para sa ilan na nasa isang negosyo, or meron kayong tinatawag na partner in crime, partners, ganyan, partner in business, or naghahati kayo sa finances, pwede rin pong mag-apply ito sa inyong mga kapareha mismo. Kung itong negosyo nyo ay kayo lang din, mag-asawa yung nagmamanage, mas meron tayong nakikita ang kaalwanan. Mas masusolusyonan, syempre pa kasi meron kayong kaagapay. Pero mapangahawakan ito. As I've mentioned, may solusyon, may mababayaran kayo, or meron kayong matatanggap na kabayaran. Reversal ang energy, guys. Okay? Ay, biglang na bahay. Travel. Definitely, meron pa rin pag-travel. The Chariot. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Para may movement, may changes. May pag-change ng direction. Okay. The Chariot po, this is about family. Usaping pamilya. 7 pa rin ang The Chariot, guys. Or relationship area. Okay, maaaring ang ilan sa inyo ay meron pong bago or pagbabago. Kung dito yung mag-a-apply, The Chariot, the Death card, meron kayong ilang bago na pwedeng pagdaanan sa, ayun na yung travel, merong pagbabalik, o merong magbabalik, o meron kayong pagbiyahe talaga as a family, magkakaroon kayo ng, ayun na, sa mas practical, may pagpasyon, may direksyon kayong pupuntahan para sa mas ikalalapit ninyo as a family or pagdating sa relationship. May bago po. Kung saan bubuo kayo ng mga bagong memories together. Okay. Kung hindi tayo magiging practical, 4-4, umaangat din po dito. Okay. Maaaring meron ba kayong, eto kahit sa simpleng ideya ngayon pa lang, or meron ng plano. Maaaring ang ilan sa inyo ay dumaan po sa house renovation. Kung meron kayong gustong ayusin, kumpunihin, or meron talagang, sabi ko nga, yung paglilipat, yung changes. Or bibili ang ilan sa inyo ng bagong bahay, claim na natin yan. Or may pag-move, may paglilipat, reversal ang energy, guys. So baka, ano lang tayo, halimbawa kayo mismo, or ilang miyembro ng pamilya ay may pag-transfer. Yun na may paglilipat, or may pag-alis, may pag-move, or may pagbabalik. Ganun lang naman yun. May movements. Okay, the Chariot. Kay Lesa kasi to. Puro ka Lesa ang umaangat dito. But, so, ayan, umaandal kayo. Okay? May movement. And also may bago. Kahit sa simpleng ano lang to, syempre gusto natin na makakita tayo ng improvement or even development sa ating buhay or sektor ng pamilya, tahanan, di ba? Kahit sa simpleng ano lang to, guys, kasi sa realidad, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Kahit sa ano yun? Sa paglilinis, pagkakumpuni, nung alam nyo, kailangan na ng higit tutukan, ganyan. Anong tutukan? Kumbaga, may sira ng kagamitan, maybe this is a sign na mag-declutter na kayo. Maglinis-linis ng bahay. Okay? May ilang mga bago, guys. The Death card, Justice, deserve. Okay? Claim natin na makakamit nyo yung dapat, yung kailangan, at yung deserve nyo talaga. Deserve ng mga fire signs, yung magaganda, yung improvement na ito. Okay? If some of you guys, kung hindi ito mag-apply doon about sa physical home, kung ang ilan sa inyo, again,
family relationship-wise. Nag-highlight 777444. It's all about home, family, and your love life. Or buhay mag-asawa. Kung ang ilan sa inyo ay kumaharap sa ilang tensyon or conflict sa family or sa ilang miyembro ng pamilya, i-claim natin guys, 2025, may healing. Okay? May reconciliation, reconnection, meron kayong maayos or masisettle. Kahit sa mga simpleng pakiramdam. Okay? Magkakaroon kayo ng magandang connection ngayong taon. Or closure for some of you. Justice. Judgment. May kaliwanagan. Mas maliwanag ngayon. Mas positive. I-claim natin yan. Fire signs. Kuha tayo ng pinaka-final words. Advice na kailangan nyo marinig mula dito sa ating napag-usapan nakita sa inyong baraha. Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Anong kailangan nyo marinig? Fire signs 2025. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance po. Advice 2025. Aries, Leo. Ayun na. Kahit ba tayo siya na? Ayun na. Confidence. And, ano to? Clarity, guys. Kaka-mention lang ni Moonchild. Pakita natin sa live. Clarity. Mas klaro ngayon. Mas maliwanag ang mga bagay-bagay. Mas positive. Confidence is the key. Yan naman parang Moonchild, ang labo ng mga sinabi mo. Ang labo ng mga umangat sa cards. Parang hindi magaganap. Stay positive, guys. Stay optimistic sa iyong buhay relasyon, especially. Sobrang nagbigay diin po para sa year 2025. Mas may kainaman ang ilang connection na ito. Sapat na tiwala po sa inyong mga sarili, sapat na tiwala sa proseso ng buhay, sa pwede nyo pang kaharapin ngayong 2025. At syempre pa, yung tiwala kanina, yung aking na-mention, yung inyong connection sa Kanya, sa taas, sa ating nag-iisang Creator, si Lord. Maging ano pa man po ang inyong faith, pray lang tayo. Patuloy na dasal, okay? Patuloy na pagkapit sa Kanya. Maging ano pa man ang religion nyo, guys, okay? Clarity. Claim na natin itong magagandang posibilidad na pwede nyong matanggap or kaharapin ngayong darating na bagong taon 2025. Fire signs. High Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Pasilip para ito sa darating na bagong taon 2025. Agad-agad. Futuristic na tayo magbasa. Hindi. Hingi na tayo ng guidance, advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayon pa lang. Why not? Mensaheng gabay po. By elements tayo ngayon. Collective reading, of course. Still, just only take what resonate. Hindi natin kailangan ipilit yung ilang sitwasyon na aking na-mention na alam yung hindi para sa inyo. Okay, tayo po ay live sa ating FB, guys. Babalikan ko kayo after nito. Sinong mga earth signs? Taurus, Virgo, Capricorn. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po. Message 2025. Taurus, Virgo, Capricorn. Anong kailangan nating iwan na mensaheng gabay para sa mga taong ito? Earth signs. Ayan na. May bumagsak ng isa. Taurus, Virgo, Capricorn, may ilang cards na umaangat. Add pa tayo dyan. Earth signs. Gabay po. Year 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay, add pa tayo. Isa-isa, ang ilang bumabagsak. Okay. We'll see. Baka sakali mag-add pa tayo maya-maya. Isa-isahin natin. Okay, the Ace of Wands. Ace of Wands. Sa Page of Swords. Huwag kayong mag-alala, guys, yung bawat card readings natin sa live, ito po ay i-upload natin isa-isa. Mapapanood nyo rin ito. Okay? Justice card reverse, the Nine of Swords, the Two of Swords reverse. Okay. The Sun is here. The King of Swords reverse. Sige, add natin tong isa pa dito. The Seven of Wands. Okay, patuloy na panlalaban, guys.
sa buhay. Na marahil ngayon pa lang ay kailangan yung marinig, earth signs, yung proteksyon sa inyong mga posisyon sa trabaho or sa isang relasyon, andito nanlalaban or maybe a reminder na patuloy kayong manlaban sa inyong buhay. Ace of Wands, maaaring ang ilan ay may mga bago. Isa-isahin natin. Maaaring napakalawak ng maaaring makapakinig nito. Again, Taurus, Virgo, Capricorn, just only take what resonate po. Soon gagawa tayo ng reading for each zodiac, but this time, by elements tayo. Earth signs, kayo na to. Unang-una, andito yung enerhiya. Kung saan kayo patuloy na kumikita, dito kayo nanlalaban talaga. So, patuloy na pagiging busy and productive. So, yung blessing of work, andito, hindi kayo mawawalan. Kasi nga po, nagpo-push, nanlalaban, nakikibaka. I will be honest, maaaring ito yung patuloy na mission or patuloy nyong harapin ngayong bagong taon, 2025. Yung makuha nyo, yung alam nyong deserve nyo, yung hustisya. Justice coin is in reverse. Okay. 2 of Swords, 9 of Swords ay narito, guys. I'm getting a message po na yung trabaho, ang dami yung parang pinoprotektahan. Nagiging challenging ito, somehow, in some way, para sa ilan sa inyo. Or umaangat po yung pagiging competitive nyo sa inyong kinakaharap. Na ang ganda, diba, na-challenge kayo, lalo kayo nagpo-push. Yung energy nyo ay narito, the sun. Pero, kasi parang wala na kayong nakikita or baka wala kayong makita kundi itong, yes, yung goal nyo. Yung ilang opportunity na gusto nyong makamit. Sabi ko nga, yung hustisya. Pero napakahalaga, earth signs. Na, papakiramdaman nyo rin po yung kayo. Or it's okay, guys, yung pinaka-advice, it's okay to pause, to step back, to enjoy. The sun is here. Kumbaga, work and life balance na hindi madali. Huwag nyo rin daw kakalimutan na magsaya sa inyong mga paraan. Kasi parang hindi nyo maiwan ang inyong mga trabaho, negosyo. At dito, hindi siya magiging okay kung masyado lang tayo doon magpo-focus. At napakalawak raw po ng sektor ng buhay. Focus dito sa ilang sektor ng relasyon, at ng inyong mga sarili. Okay? Kasi dito baka ma-stress. Ayaw natin ng stress. So, spend time with the sun. Para kailangan nyo ng energy. Panatilihin nyo yung energy na ito na para kayong mga bata. So, parang higit kayong 2025 earth signs, higit kayong magmamature. Angat yung maturity. Na kailangan meron kayong magawa, meron kayong maproteksyonan, meron kayong marating, na ang ganda. Pero hinay lang. Hindi nyo kailangan tong madaliin. Iwas kayo sa pressure, iwas kayo sa stress. Wala kayong ibang kalaban, kundi ang inyong mga sarili lang din. Minsan, yes, andyan yung ilang kakompetensya, reversal ang energy. I mean, challenge kayo. Diba? Sa mga gusto niyo pang marating o sa ilang taong ito na gusto niyo sanang labanan. I mean, yung ilang laban sa buhay. Pero, hinay ka lang. Meron kang sariling timeline. Totoo naman yan. Iwas dito sa mga pakiramdam na baka nanguhuli ka na or baka wala na. Okay? Yun yung pinakaunang message na akin nakikita. Yung patuloy niyong pakikibaka. Yung patuloy niyong mission. Other messages, napakalawak ng cards. Just only take what resonate po. Ace of Wands is here. The Sun, ito na, yung aking na-mention. Maaaring may mga bago pagdating sa inyong sektor ng connection. It could be a new friendship, new connection. Kung pahihintulutan nyo lang ito at bibigyan nyo rin ng atensyon, earth signs, may posibilidad
Okay? May possibility po ng paglawak ng inyong network. Maring mag-expand, kumbaga, ang inyong connection. Ang inyong, yung partnership area. Ano yan mo siya? Mekos. Your circle of friends, kumbaga. Pagdating sa inyong mga community, kung meron kayong groups, social groups, organization, kung magiging bukas ang inyong mga mata, the Two of Swords ay narito. Kasi parang dito lang kayo, sa isang sektor talaga kayo nagpo-focus Malawak daw ang life. Hindi imposible, Taurus, Virgo, Capricorn, year 2025, that you will going to meet the right people at the right time. Kung pahihintulutan nyo ito. At itong mga taong ito, ay sa totoo lang, maaring mag-iwan din sila ng ambag, yung benefit sa inyong buhay. I mean, hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit, pero meron something dito, kahit sa simpleng pagpapayo sa nakatataas, or someone mature sa inyo, meron kayong mapupulot na aral. So, be open. Remain open daw po sa sektor din ng pakikisalamuha, pakikibagay. Kahit over the net, okay, using the internet, social media. Iba-iba naman tayo ng paraan dyan. But yung pinakamaganda na I feel naman, okay, ay gagawin, mananatili. Yung patuloy yung pag-show up, show up, dress up. Kumbaga, ilaban nyo. Pakita nyo ang inyong kahit yung inyong mga presensya. That is not the best year para, alam niyo yun, manatili kayo sa inyong mga comfort zone. This is the best year to put yourself out there. Kasi maring meron po kayong ilang, yung higit na kung saan pwede pa kayong mag-mature, patuloy kayong pwedeng mag-grow, pwedeng meron kayong makilala or ma-encounter na patuloy na growth sa buhay, sa tulong ng ilang taong ito na pwede nyong makilala. Again, pwedeng mga bago ito or someone na, kung nasan kayo ngayon, yung patuloy nyong iniiwanan ng protection. Kailangan, syempre, pa-justice card, guys. Dito, of course, kailangan ng patuloy na balance. Make sure, baka sundin niya naman si Moonchild. Sabi kasi ni Moonchild, put yourself out there. Iwasan lang ng Page of Swords. Huwag kayong magpapadalos-dalos. Of course, sa sa mundong ginagalawan natin, ang buhay parang isang kiyapo. Maaagawan ka, charot. May hugot? Hindi. Make sure na alam mo, of course, or kinikilala nyo yung bawat tao. Sitwasyon na inyong pwedeng pasukin ngayong taon, 2025. Totoo naman yun. Especially if this is about new May mga bago kayo. Kahit bagong negosyo ba to? Bagong gusto nyong ipunla? Bagong goal? Totoo naman na yung mga bagay ngayon ay kailangan pinag-aaralan na. You should always know your business. Mabuti pa rin yun. Especially if this is something, talaga, something na merong kaugnayan sa pera. May investment, financially. Pero regardless, financially, emotionally, physically, meron yung energy. Naglalaan kayo ng oras dyan. So, napakahalaga. Time is gold. Parang gano'n. Sa inyong paraan. Okay? Maging bukas sa maraming possibility this year nang hindi kayo nagmamadali. Nang pinag-iisipan mo ng mga bagay-bagay po. Okay? Okay. Ano pang ma-add natin? More on career, guys. Career, negosyo, partnership. Sabi ko nga sa inyo, higit po kasing nagiging mature. Yung maturity, maging pa man ang inyong age right now. Para bang unti-unti, patungo kayo doon. So gusto nyo pang mapuntahan or matahak pagdating sa buhay-buhay. Negosyo, trabaho. At dito sa true lang, baka yun nga yung pressure, yun yung ayaw natin. Ayaw natin na, dahil nga nagiging goal-oriented kayo, futuristic, gusto nyo merong marating,
na wala namang perfect. Again, iba-iba po ang bawat isa ng timeline. Iba-iba tayo ng pace na pwedeng pagdaanan sa buhay. Don't be too hard sa inyong mga sarili, earth signs, kasi nakikita natin dito na para bang pakiramdam nyo, wala kayong nagagawa, wala kayong kinakaya, pero meron. Yan naman po yan kaliit o kalaki. Gumagalaw ka. As long andito yung enerhiya, hindi po yan nababaliwala. Okay? Okay. Since andito talaga yung nauuna natin yung negosyo, trabaho, pang-araw-araw na inyong ginagawa, kung meron talaga kayong gustong i-invest, why not? Andito yung energy kung sa air ang umaangat sa inyo. So, why not magandang, okay. For some of you, na ngayon pa lang, parang gustong makabuo ng bagong negosyo talaga online, magandang online business, or something na ginagamitan ng internet, technology, or sa pamamagitan ng inyong mga bosses, the King of Swords, King and Page of Swords, kailangan nyo lang. You have to voice out your feelings, your emotions, yung expression. Your voice will be your superpower, earth signs. Gamitin niya yan. Andyan ang energy. Huwag niyong pagdudahan ng inyong mga kakayanan. Live selling na ba to? Oo. Maybe this is a sign for some of you. Okay? Bilang ang kitaan naman na talaga ngayon ay nasa online. But anyway, regardless kung ano talaga yung gusto niyo tahakin, push lang, laban lang. Nang hindi kayo napapangunahan ng pressure ng buhay. Isa-isa lang. Take everything one day, one step at a time. Lahat naman ay nasisimula sa una po. Hindi nyo kailangan maging masyadong hard sa inyong mga sarili. Okay? Diskarte lang. At meron kayo niyan. Umaangat yan dito ngayon sa inyong baraha. Since kanina pa tayo sa usaping trabaho, pera, buhay, karera. Kasi nga po, umangat ang maturity sa inyo. Dito tayo. Gusto kong mag-add. Sige, add tayo Love life. Ano kailangan marinig ng mga earth signs? Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Strength card. 8. Infinite. Nakikita. 3 of Swords. This one is in reverse. Sakto. Usaping puso. May papuso dito. This one is in reverse. Kasi pag ganyan, hindi pa ready ang ilan. Pakita natin sa live, guys. Ito yon. 3 of Swords, reverse na. The strength card. Lalakas. Sabi ko nga yung power. Meron. Usaping pag-ibig. Kasi nga para sa ilan, meron nang nag-heal. Kung andito kayo ngayon, na-overwhelm si Moonchild sa dami ng baraha. Pero kung andito kayo ngayon, Virgo, Taurus, Capricorn, right now, especially para sa ilan na dumadaan sa pagpapahilom ng ilang sugatang puso, sa healing process na iba-iba tayo. Okay? 2025, babangon kayo. Ano yan? May linyahan na naman si Moonchild Para bang yung kumpiyansa na meron kayo sa inyong mga sarili, papaangatin nyo. Lalo kayong mag-glow. May pag-glow up. Physically, mentally, emotionally, yung strength, yung lakas ay dito. Or maybe a reminder na meron kayong kakayanan na tumayo ulit. Okay? Kakayanan na magsimula ulit. Lalo pa para sa ilan na dumaan dito sa heartache, heartbreak, sa ilang pain. Single. Pero in a relationship tayo, couples attached na andito na. Andito na sa posisyon, sa relasyon kung saan ay sinubok na kayo ng ilang pagkakataon na kumbaga pinagtibay na rin kayo. Ano? Andito po. Ayan na 8. Nakakita ka ng energy ng 8. Ready na. Maring ang ilan po ay lalagay na sa tahimik. Tahimik? Sandali mo siya. Hindi. Pero maaring mutual yung feelings. Kumbaga, kahit sa simpleng plano, ideya ito, earth signs,
Maring magpakasal, or meron kayong matatanggap na proposal, love or marriage proposal, why not? Nag-iingat po. Regardless of your relationship status, single, in a relationship, married, may spark, may strength, infinite ang umaangat sa inyo earth signs. If single, balik tayo. You could meet someone special this year, 2025. Lalo pa kung ready na talaga kayo. Kasi dito sa healing process nating nakita, could be physically, mentally, emotionally, of course, nasa inyo yan. Pagdating sa kalusugan, kayo ang higit na nakakaalam, you have to be ready. Pero kung ready na kayo, if single, again, merong someone na parating. And may pang long term tayong nakikita. Kung magiging bukas lang kayo. Ang ganda. Ang tamis. Muncha. Wala pong katamis-tamis. Pero ito lang yung umaangat ngayon. 2025. Great signs. Ano pang ma-add natin? 3. Nakikita ko yung 3. 3 and 8. If ever hindi mag-apply, or hindi kayo makarelate, buhay karera, sa love life, ano pa ba? May ilang possibility pa guys. Pagdating sa inyong mga komunikasyon, or connection. Okay. Sige, pasok natin dito ang usaping pamilya. Or ilang, kasi 3. Pagdating sa astrology, dito pumapasok ang 3rd house of communication, connection, your relatives, siblings, kung meron man. Or even itong ilang aling marites. Hindi, ilang neighbors na meron kayo. May ilang ganap sa part na yan. Meron kayong pagtitibayan sa part na yan. Or merong reconnection, or even reconciliation, may pagkaayos ngayong 2025. Especially for some of you na merong nagkaroon ng tensyon, ng conflict, ng ilang hidwaan sa ilang pamilya or sa ilang koneksyong ito. Then, i-claim na po natin yung magagandang posibilidad ng pag-aayos. Merong masisettle. Okay? Of course, kung pahihintulutan nyo lamang again sa proseso po ng pagpapahilom ng inyong mga puso ang bawat isa ay iba-iba. Hindi nyo naman kailangan, hindi kailangan mag-move on agad. Unti-unti yan. Meron tayong 3-month rule. Charot. Hindi. Meron niya tayo iba-iba ang ating approach dyan, di ba? Or, na-mention ko na ba? Balik tayo with the sun. Nakita ko Ace of Wands, the Page of Swords. Okay. May pag-travel para sa ilan. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, pero para sa ilan maaaring dito kasi kayo higit na makabubuo ng bagong connection or bagong memories. A reminder, marahil lang to, Ayan yung sumasang-ayon. Kahit short trips lang ito. Okay, kahit road trips lang ito. Maaaring makatulong ito sa inyong mga koneksyon sa pamilya, especially, or ilang taong malapit sa inyong mga puso, na makabuo kayo ng mga bagong memories na pwedeng pagsaluhan ngayong taon. Kumbaga, sabi ko nga, connection, reconnection, reconciliation, may pag-aayos, may get-together, may reunion, merong pag-travel. Maaaring ito yung paraan ng ilan para mas, the sun, mas mapaangat nyo yung enerhiya ng saya. Dito, makakabuo kayo ng mga bagong bonding, okay? Or maybe, 2025, this is a reminder for some of you to spend more quality time kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Earth signs, kuha tayo ng pinaka-final advice, words na kailangan yung marinig. Mula dito sa ating ilang napag-usapan, anong kailangan pang marinig? May bumagsak na at pa tayo dyan. Okay, ayan na. Uy, ang sipag. Parang kahapon ang mga to. Clarity. Dahil nga meron, may healing. Mas may pagkaklaro pagdating sa inyong mga puso at isipan, or maybe, kusang aangat talaga yan. Yung pagkaklaro ng mga bagay-bagay. Dahil nga dito ang inyong kalakasan, mas magiging mature na kayo sa mga sitwasyon. Answers. Clarity, answers. Merong kasagutan na parating 2025. Masasagot ang ilang katanungan kung meron man, ngayon pa lang. At ito yan, mula dito sa ating ilang napag-usapan, maaaring kaakibat niyan itong answers na ito. At dyan mas may pagkaklaro. Mas magiging decisive kayo
sa bawat desisyon or pag-aksyon na pwede nyong gawin. May aangat na kasagutan at pagkaklaro and well-being. Well-being. So, yung ano na yan, yung overall well-being mo. Physically, mentally, emotionally. A reminder, maybe, bilang kung mag-a-apply talaga yung unang ilang messages natin pagdating sa inyong mga buhay karera. Trabaho, parang nag-highlight po, unang-una, no? Yung pagka-busy, okay? Then maybe, ayan, i-priority nyo rin yung inyong mga kalusugan, yung kayo mismo, yung inyong mga kagalingan, physically, mentally, emotionally, prioritize nyo rin yung kayo. Ito ang umaangat na mensahe para sa inyo ngayong 2025 Earth Signs. Hello, Air Signs! Gemini, Libra, and Aquarius. Ito na po ang inyong reading. Pasilip ito para sa darating na bagong taon 2025. Advance na tayo mag-isip. Oo, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil kung ngayon pa lang ay mapanood nyo na ito at mapakinggan, ay kailangan nyo nang marinig. Ngayon pa lang, bilang gabay, okay, sa darating na year 2025, Air Signs. This is a collective reading, of course. Just only take what resonate. Kung ano man yung pwedeng umangat na messages. Huwag kayo mag-alala. Soon, harapin natin yung bawat zodiac. But this time, by elements tayo. Ito ay para sa inyo. Air signs. Okay. Agad-agad, kuha na tayo ng ilang messages. Gemini, Libra, Aquarius, year 2025. Anong kailangan yung marinig? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Message po para sa mga air signs 2025. Ayan, agad-agad. Oh. Hindi natin pipigilan. Gemini, Libra, Aquarius. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay. Add pa tayo dyan. Okay. Sige, isa-isahin natin. The Seven of Swords ay narito. The Chariot. The Ten of Pentacles. This one is in reverse. The Queen of Swords. The Three of Swords. King of Swords. Okay. Both are in reverse. And the Two of Swords. Kunin ko pa tong isa para, ayan, Queen. Maangat yung pagiging queen linyo. Queen of Swords, Queen of Pentacles, regardless of your gender. Para yung mga puso nyong parang mga feminine. Pusong mamon, yung pagiging compassionate. At the same time, leader ng mga air signs. Okay, so dito unang-una pa rin, nag-highlight pa rin the Chariot. Okay, merong patuloy na direksyon, progreso, pag-andar ng buhay. So, sa mas practical, travel. Okay? 2025, maaaring merong pag-travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, pero gumagalaw kayo. Kahit sa simpleng pagpaplano, ngayon pa lang, meron ba? Maaaring ito ay may kaugnayan sa trabaho or sa pamilya, the Chariot. This is about family and relationships. 7 and 7, magkatabi. About relationship po ito. Or partnership. Napakalawak. Ano, isa-isahin natin to. So, yun yung unang nakuha natin. Family. Speaking of family. The Chariot. Especially kung meron na kayong kids. Meron na kayong ilang, talagang umaangat yung, kumbaga, sabi ko ngayon, pagiging compassionate, yung inyong mga pusong mamon. Andito. Maaaring meron kayong babalikan sa pamilya or especially for some of you na nasa ibang bansa ngayon. Mga magigiting nating OFW na nakikinig ngayon. Meron pang matatapos ang kontrata at uuwi sa pamilya. Just only take what resonate po. Napakalawak ng maaaring makapakinig nito. Gemini, Libra, Aquarius. Pero para bang merong connection, reconnection, reunion kasama ang mga mahal mo. At mga bata, sabi ko nga, para bang andito yung pagka-highlight din para sa kanila. Para higit mo silang mabigyan ng kahit sa simpleng enerhiya, yung oras, yung bond na pwede nyo mabuo. Why not? Travel ito with your family.
It doesn't matter again kung short trips ba ito or long distance travel. Or maybe a reminder na bumuo kayo ng mga bagong memories together this year. Meron at merong paraan. Kaya naman minsan, ito na tayo. Meron at merong pagka-busy sa buhay, trabaho. 10 of Pentacles reverse. Queen of Pentacles, andito pa rin po. Queen of Swords, ito na, yung na-mention ko, yung enerhiya sa trabaho, sa inyong mga buhay paggawa. King, andito rin, Queen and King, kayo na to. Lalaki man o babae, feminine energy or masculine pa man. Yung pagiging breadwinners nyo or talagang umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay, meron kayong matugunan. 2025 guys, air signs. I-claim na natin to, okay? Lalo pa kung ngayon pa lang o nitong mga nakalipas na buwan o nagdaang taon ay parang mayroong pagkakulang sa pera. At sa usaping ito, pagdating sa pinansyal, napaka-normal mo siya. Dumadaan po tayo sa ups and downs, highs or lows. Diba? Merong panahon na merong pagkasobra, baka naman, charot. Or merong pagkakulang, diba? Normal. Hindi perfect. Sa usaping pera, especially. Pero i-claim na natin ito. As long as nandito yung inyong mga puso sa paggawa, sa patuloy na pagbibigay ng aksyon or pagpo-provide sa pamilya, sa mga mahal mo. Ito na yon. May magandang opportunity tayo nakikita pagdating sa buhay trabaho. Sa inyong career. Para sa ilan, merong naghihintay na bago or pagbabago pagdating sa part na ito. Sabi ko nga, halimbawa, pagdating sa mga nasa ibang bansa ngayon, OFWs, may matatapos kayong contract. Halimbawa lang naman ito. Napakalawak ng pwedeng makapakinig. Yes, maaring merong completion, meron kayong matatapos, may something na magtatapos. Pwede rin po ito sa isang proyekto, okay? Sa trabaho sa inyong kumpanya or sa isang negosyo. Or kung higit tayo magiging practical, bilang umangat talaga yung pagiging airy and earthy, bilang kayo mga air signs, ay yung pagiging practical. Okay? For some of you rin, na students, okay? Mga estudyante nakikinig, why not? Meron na kayong makukumpleto, may magtatapos. Para sa ilang students na nakikinig ngayon, meron kayong makukumpletong mga proyekto. At ito na yun. Advance na tayo mag-isip. Congratulations! Kag-graduate na kayo. Pero regardless, again, hindi imposible po. Itong opportunity na ito, na kung ano mang pwedeng parating ngayong 2025 para sa inyo, ito po ay matatawag nyo or mararamdaman nyo na isang achievement. Okay? Isang achievement. Isang bagay na pinaghirapan. Na, sabi ko nga ayan, lalo pa kung meron kayong ilang pinagdaanan, syempre gastos ang pag-aaral, or dito, sa patuloy na inilalaan nyo sa pamilya, or kung kayo ay mga merong, ano yan? Kasi ayan, no? Merong pinag-aaral, di ba? Hindi madali. Pero dito, meron kayong matatapos, mapagtatapos, makukumpleto, meron po kasing oportunidad, patuloy na oportunidad pagdating sa inyong buhay karera. Achievement na may tuturing. So, ngayon pa lang, dahil isang reminder lang ito, na kailangan yung marinig na ipagdiwang nyo yung bawat progreso, yung bawat direksyon, ayan, umaandar kayo, kalesa, the chariot. Celebrate nyo rin yung bawat laban na ito, na inyong kinakaya. Celebrate your small wins, air signs. Kaya naman yan minsan parang maliit na bagay lang para sa ilan. Iba-iba tayo eh. Celebrate your small wins. Kaya naman kalaki-kaliit yan sa paningin mo or sa paningin ng ibang tao sa iyong paligid. Achievements. Patungo ka dun. Kaya ngayon pa lang, i-recognize mo rin daw yung mga nagagawa mo, yung nakakaya mo. Papunta ka dun. Merong achievement. Something something fulfilling sa feeling. Dahil ito ay pinagsikapan, pinaghirapan. I-claim na natin yan. Other messages, kung hindi yan mag-apply, napakalawak ng pwedeng makapakinig at pwedeng iwan ng mga barahang narito para sa ilan sa inyo. Okay.
Yes, meron kayong babalikan. Ito nga yun yung roots nyo sa pamilya, growing up, kung sino kayo, or kung sino tong mga mahal nyo, pamilya, mga anak, kung meron na nga kayo, Pero at the same time po, the Two of Swords, King of Swords, meron kayong pinagbabalanse dito Actually, mas umaangat yung pagiging practical nyo. Mas pinipili ng ilan ang trabaho. Or, okay, meron kayong mga bago na gustong makita. Ito pwedeng kusang iparating sa inyo, ihain sa inyo ng mundo, or kusang aangat sa inyong mga sarili. Gusto nyo ng something bago. But you have to trust your abilities, your strength. Kasi parang naninimbang pa kayo. Hindi pa kayo nagiging, or hindi kayo magiging decidido just because parang kulang yung resources or kulang ang feeling nyo, walang tatag. Okay? Okay. Minsan kailangan nyo lang mag-take ng risk. Hindi sa bibiglayin nyo naman. Seven of Swords. You have to be ready, syempre pa. Physically, mentally, emotionally, or even financially, pinag-iisipan ito. Pero hindi naman sana kumbaga, huwag nyo i-postpone yung isang bagay na sa pakiramdam nyo, doon kayo lalago. Okay? Paano nyo malalaman na pwede kayong lumago sa isang negosyo, halimbawa, or sa isang proyekto, sa isang bago, kung saan pagdating sa pagkakakitaan pa rin to Kung hindi nyo susubukan. Kasi kung hindi, mananatili na lang ito sa inyong mga ideya or plano. At the end of the day, guys, another reminder muna tayo, na kung ano man yung umaangat dito na messages, maaaring ito lang po yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta, air signs, yung outcome, at the end of the day, buksan mo ang iyong mga mata, the Two of Swords ay narito. Sa huli, everything's still up to you. Okay? Huwag mong pagdudahan ng iyong kakayanan. This is the best year para bigyan mo ng pag-aksyon yung mga gusto mo pang gawin. Walang imposible sa'yo. Tiwala lang. At hindi kayo nagmamadali. Very important, especially kung meron ditong involved na money na pinag-aaralan. Totoo naman din that you should always know your business. Ayun lang naman. Take risks. Take new chances. Walang imposible. Other messages, yes, sabi ko nga, something will end to make room for something new. So, meron kayong maaaring i-sacrifice na sa isang punto ngayong taon, 2025. Meron kayong pagpipilian, Two of Swords. Yan lang, lahat naman ng bagay, minsan talaga may pagkakataon, kailangan nating mag-sacrifice. Kung ano pipiliin mo. But I see new beginnings para sa inyo air signs. Paangatin mo lang aking ulitin yung kakayanan mo. Kasi parang nagiging quiet power ito Parang hindi kayo nagiging decisive or nagiging klaro sa intention nyo. Kaya parang may pag-hold back or nagpo-pause, natitigil kayo dahil kulang. Saan? Sa motibasyon or determinasyon na magpatuloy. Patuloy lang ito. Air signs. Gemini, Libra, Aquarius, patuloy lang daw po. Hindi lang yung paniniwala, pero yung action. Na itong mga gusto mo pang marating, matutunan, or masimulan sa iyong buhay. Kanina ko pa na-mention yung achievement. Kung ano pa man itong gusto mong ma-achieve, hindi imposible yan para sa inyo ngayong year 2025. Claim na natin yan. I feel dito sa yung cards na andito pa rin yung productivity and yung pagiging busy sa pera, sa trabaho, saan kayo kumikita. Kaya nga marahil umangat yung una kong na-mention sa pamilya, sa inyong mga relasyon 7, na marahil kasi sa isang punto, why not? Halimbawa, sa first half of 2025, busy kayo sa family, sa inyong relasyon. Bumuo kayo ng mga bagong memories kasi baka second half of 2025, dyan napapasok yung productivity dito sa ilang plans nyo or dito talaga sa bibigyan nyo ng
higit na attention at focus sa trabaho. Or sa pwede pang makatulong sa patuloy niyong growth when it comes to your finances. Okay? Ayun lang naman. Ano man yung pinagkakaabalahan nyo, sa realidad tayo po ay magkakaiba. Pero especially kung saan kayo kumikita. So in short, patuloy po ang blessing of work. Hindi mo pa man yan ma-realize. Meron at merong trabaho. Kung pahihintulutan ng sarili, huwag mong pigilan ang mga bagay-bagay. Go with the flow. Try something new, something different. Walang imposible para sa'yo. Maganda po ang takbo pagdating sa buhay karera. Kung pag-aalayan mo to ng paniniwala, tiwala sa iyong sarili, sa proseso, at syempre pa sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, pray nyo lang ito. Samahan ng dasal at ng action. Walang imposible. Hay, napabuntong hininga, pero nakikita ko naman, since, yes, I will be honest, 10 of Pentacles, ito yung reverse po. Maaaring ito, para sa ilan nahatak ng enerhiya, na parang may kulang. Munsa, hindi mo tuloy mabigyan ng pag-aksyon kasi parang kulang pa ng energy or ng value. Guys, sa reality, Gemini, Libra, Aquarius, ang bawat isa sa atin na overwhelm ako sa mga messages. Ang bawat isa po ay iba-iba. Yung iba naman, sobra-sobra. Walang problema doon sa investment. Yung iba naman kulang. Kung sobra, baka naman. Charot. Hindi. Pero, gaano man sobra, maaaring mapuna ng ilan na parang parang ang daming gastos at one point, 2025. At saan, mapupunan nyo na hindi ganun kaganda yung flow ng money. Kaya naman, iniiwanan kayo ng barahan na pakatatag. Paangatin nyo yung diskarte, yung malilikhain yung paraan. The 7 of Swords. Yes, may challenge po. Sina-challenge yung kakayanan nyo. Kung hanggang saan. Okay? Pero, kanina ko pa naman mention na hanggat andyan yung action, pagiging action-oriented nyo, huwag nyo pagdudahan ng inyong kakayanan. Huwag nyo bigyan ng limitasyon kung ano pang pwede nyong magawa. Or anong pwede nyo pang ma-achieve. Dahil meron. Once na tuloy-tuloy, may progress po. Gaano man minsan kabagal. Tuloy-tuloy ang inyong paggawa, ang inyong pagandar, no matter how slow yung steps nyo. Or feeling nyo walang nararating. Meron. Patuloy na pagandar. Pahalagahan mo yan. At dyan, i-claim natin na hindi ka mawawalan. Hindi ito something na magiging malalim na problema. Kung patuloy mong sasabayan, yung agos na ito, aking patuloy na trabaho po. Meron. So, hindi ka mawawalan dito. Merong magandang flow ng money as long as again, you are moving. You're being unstoppable naman. Tuloy-tuloy lang. Okay. Okay. Maring kayo umangatin para sa ilan, no? 10 of Pentacles. Kasi hindi madali ang buhay na ngayon. Minsan ang kulangan talaga tayo. Pero laban lang. 2025, productivity ang ating nakikita. May ihahain sa inyong opportunity ang mundo, ang universe. May solusyon. Mas magandang flow, i-claim na natin pagdating sa usaping pera. Especially kung ikukumpara nyo sa mga nakalipas na taon. Ngayon pa lang tanggapin na natin ito. Okay? That you will be financially covered. As long as may pag-action, guys. Buksan nyo ang inyong mga mata. Huwag kayong panghinaan ng loob. For some of you, okay. Queen of Swords, Queen of Pentacles, maari pong. Lalo pa kung nandito yung hindi na lang pag-action to, pero yung puso nyo, yung willingness nyo na magtagumpay, yung kagustuhan. Maring may pag-increase po sa income, sa budget. For some, maring merong extra work for an extra income kasi nagpo-push, manlalaban. Or maybe a reminder ngayon pa lang, nabigyan nyo ito ng patuloy na
pag-usad, sabay kayo. Meron at merong trabaho po. Okay? Ayun naman. Okay, sa paraan kung paano kayo kumikita, may magandang flow sa part na yan. Or a reminder, para sa ilan na sobra-sobra rin. Especially, Moonchild, marami eh. Sabi ko nga, baka naman. Hindi. This is the best year to consult a financial advisor. Hindi po isang, financial advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Kasi umangat dito yung pera, yung pagiging practical. Kahit sa simpleng pagpapayo. Okay? Para hindi lang kayo maguluhan or ma-overwhelm sa ilang pwedeng pumapasok or lumalabas sa inyong income. Best year to have that budget. Save up. Save up. Save for the rainy days. Lalo pa kung mag-apply talaga dahil kinlaim na natin na may magandang flow pagdating sa pera. Why not? Kasi nga sa agos ng buhay pinansyal, hindi laging nasa taas. So, once na meron kang naramdaman na magandang flow talaga, try to save up hanggat kaya. Gaano man kaliit yan. Mahalaga meron daw po na itatabi. Or, okay. May pagiging handa talaga. 3 of Swords. This one is in reverse. More on money. Practicality. Kung aking i-apply along with your other cards. May healing. May improvements. Maya-maya pag-usapan naman natin ang usaping puso. Pero, kung meron ka talagang gustong bagong simulain, huwag mong pagdudahan yan. Lalo pa kung dumaan na kayo dito sa ilang pagkakataon sa buhay negosyo na hindi ganun naging kagaanan. This time, may improvement po or even development. Okay? Okay, dito na tayo. Na-mention ko na. 3 of Swords. Healing. It could be physically, mentally, emotionally. Ito ang puso. This one is in reverse. Kasi pag nakaganyan siya, of course, painful to. But this one is in reverse. 2025. Magiging ready kayo sa mga bago rin. Lalo pa kung healed na kayo. Dumaan na kayo sa recovery. At sa part na yan, guys, iba-iba tayo. Okay? Iba-iba tayo ng healing process. Kung hindi pa ready, wag ipilit. Pero sa akin nakikita rito para sa ilan, ay magiging handa sa pag-ibig. May magandang pagdaloy, pagdating sa buhay, pag-ibig. Okay. Magiging ready kayo. Kung handa kayo, merong someone na parating. Or ngayon pa lang para sa ilan sa inyo ay nagbibigay diin sa inyong buhay. Maring itong taong ito ay pwedeng makatulong sa patuloy niyong pag-heal o yung healing na kinakaharap niyo in life. When it comes to money or family, mas andito yung comfort. Okay? Or kung pahintulutan niyo lang, kung bubuksan niyo ang inyong mga mata, merong healing. Or merong healing na matutupad ang ilan. 2025, i-claim na natin yan. Mas healthy yung aking nakikita. Or, kailangan nyo lang itong bigyan diin din. Bigyan nyo ng prioridad ang inyong mga sarili na mag-heal. Patuloy na mag-heal para sa inyong overall well-being. Especially kung mag-apply po yung trabaho, pagiging busy. Physically, pwede, mentally, huwag niyong pabayaan ang inyong mga sarili. Okay? Lalo nagsisipag, nakikita ko yung pagsisipag nyo eh. Huwag mong baliwalain ang iyong sariling pakiramdam. Yes, may pagka-busy. Yes, may opportunity. Just don't overdo it. Bigyan mo pa rin ng limits ang inyong mga sarili. Balance lang. Hindi madali, pero work and life balance. Okay? Health-wise, this is may pagka-healthy, guys. May healing, pero it's up to you kung paano mo bibigyan ito ng diin. Listen to your body. Physically, mentally, emotionally, hindi health advisor ang Moonchild. Pahinga rin pag may time. Or kung meron kayong gustong i-improve sa inyong mga kalusugan, kung meron kayong mga diet plans, ayan, idamay nyo na dyan si Moonchild. Sabay-sabay tayo mag-dieta. Ganun. Hindi. Sa ano man yung gusto nyong i-improve sa inyong health, claim natin na may healing, may paggaling. Kung ano yan,
isasama nyo yan sa mga priorities nyo ngayong 2025. Bigyan nyo ng pag-action rin ito. Kumbaga, kung gusto nyo talaga makakita ng improvement, kagandahan, or yung kalusugan na mas healthy, yung matatawag mong best version ng isang Gemini, Libra, and Aquarius, health-wise, alagaan ang sarili. Okay? Magpahinga rin. Magpahinga rin. It's okay to pause. The chariot, patuloy na pag-andar sa buhay. It's okay to pause. Minsan, kailangan nyo rin magkarga ng gasolina. Kailangan nyo rin magpahinga. Okay? It's okay to take a break, guys. Have a KitKat. Ganun. Recharge din from time to time. Ito yung umaangat na mensahe. Ang haba, 26 minutes. Kuha na tayo ng pinaka-final advice, words. Mula dito sa ating ilang napag-usapan, Air Signs 2025, ano pang kailangan nyo marinig? Message po. Air Signs, mensahe sa taong ito, or sa mga taong ito na pwedeng makapakinig. Air Signs 2025, message po. Okay. Confidence. Angatin nyo ang inyong mga tiwala sa inyong mga sarili. Huwag nyo pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Meron, sabi ko nga. Merong mga parating na opportunity na kung saan pwedeng answers. Confidence and answers. Pwedeng paggamit sa ilang katanungang ito na meron kayo. If ever ngayon pa lang meron kayong questions sa buhay, life in general. Papunta kayo sa maraming kasagutan ngayong bagong taon. Kung saan mas may pagkaklaro, kung saan pwedeng umangat palalo yung inyong mga kumpiyansa sa inyong mga sarili. Okay? Answers and confidence. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong year 2025, Air Signs. Hello, water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Ito na po ang inyong reading pasulyap para sa darating na bagong taon 2025. Gusto nyo yun? Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Maraming salamat po. Okay, simulan na natin ito. Guys, this is a general and collective reading. Of course, just only take what resonate. Hindi lahat kailangan mag-apply sa inyong sitwasyon. 3 signs kayo. Okay, at napakalawak ng maaaring iwan ng baraha. Huwag lalaliman. Okay, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Bagong taon, 2025. Anong mensaheng gabay? Anong parating sa inyo? Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay po. Message. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Okay. Andali. Ang dami nito. Kukunin ko yung pinakamaaring bumagsak na baraha. Bago pa man tayo magsimula, ay sinashuffle natin mabuti ang baraha. Nagme-meditate tayo. Oo. Importante yan. Pero, okay. May ilang cards na bumabagsak. Water signs, 2025. Kumpul kasi ito. Kukuha lang tayo ng ilan. Okay. Eto na. Isa-isahin natin. The Moon. The Moon. Bagay na bagay bilang sino mga Cancer. Cancer is ruled by the Moon. The 8 of Cups. This one is in reverse. Page of Pentacles. The 3 of Swords. Okay. The 5 of Wands. Reverse. The High Priestess. The Temperance card. And the 7 of Swords. 3 and 7 of Swords. Urong pa natin ang bahagya. I know sa live hindi nyo nakikita lahat ng baraha. Or kung paano natin shuffle. Again, mapapanood nyo rin po ito. Okay. Cancer. May pagkamalalim. Bilang kayo mga Cancer, Scorpio, Pisces.
May pagkamalalim dahil kayo'y, ayan nga, mga water signs. Malalim. May pagka-intense, may pagka-extreme. Unahin na natin yung una kong nakikita about your feelings, your emotions. The moon, the three of swords. The high priestess. Ay, una pa lang parang may hugot. Okay? Especially for some of you na right now, ngayon pa lang, daman nyo na, or meron kayong ilang pinagdadaanan sa buhay, relasyon, pag-ibig, na hindi ganun kagaanan, hindi madaling panghawakan. Again, just only take what resonate. Ito ay para sa ilan na parang meron kailangan pahilumin, pagalingin, meron pong kailangan patawarin, merong closure na kailangan mabuo o harapin. Okay. 3 and 7 of swords. The moon. Ito yung ilang laban nyo pagdating sa buhay relasyon na nagkaroon ng painful effect. Nag-iwan talaga ito. Kita nyo naman. Pakita natin sa live. The 3 of swords. Hindi naging madali. May tatlong swords na ayan, nakabaon sa inyong mga puso. Again, guys, it could be physically, mentally, emotionally, para sa ilan na mayroong pinagdadaanan na mahirap lagpasan. Mahirap labanan. Wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng maramdaman or pwedeng iwan sa inyong pakiramdam ng buhay. Especially for some na, if this is about your physical health, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, okay? Simpleng tarot card reader lang po tayo, pero meron talaga kayong pinagdadaanan, physically, mentally, patuloy na pagtitiwala. Siyempre pa, saan yan, Moonchild? Sa proseso, tiwala sa inyong sarili, at sa Kanya. The High Priestess, the Temperance card, tiwala na pwede nyong makuha sa Kanya rin. O yung paghawak niya sa Kanya. Minsan kailangan lang natin, lalo pa kung wala na tayong control pa. Surrender it all to God. Sa inyong mga faith, pagdating sa inyong mga spiritual connection, at sa part na yan, maging ano pa man po ang inyong religion, okay? Dasal lang. Alam naman natin how powerful ang prayer. Okay, may hugot bilang mga water signs, and I have my sun sign in Cancer din. Maring ito mag-apply, guys, first half, halimbawa first half of the year 2025. Para bang meron kayong kailangan mo nang i-focus sa inyong mga sarili, lalo pa kung mag-apply na meron kayong pinagdadaanan, or ngayon pa lang ay daman nyo na meron kayong kailangan pahilumin, pagalingin, merong healing, kumbaga. And the best way dito, of course, yung aking na-mention, tiwala. Tiwala sa Kanya, sa inyong sarili, sa proseso kung saan, lalo pa, kung kailangan nyo dito ng suporta, pagdating sa inyong pamilya, or sa mga profesional, lalapit tayo, syempre pa, sa kung saan pwedeng, alam nyong pwedeng makatulong. Okay? Gawin yun. Merong solusyon po. May hugot talaga. Tiwala lang. And pray. Okay? Patuloy na changes, guys. Patuloy na merong susubok or sumusubok sa buhay. Or maybe a reminder po ito na kailangan yung marinig ngayon pa lang. Patuloy naman kayong nanlalaban sa ilang pagsubok na ito. At yung aking na-mention sa healing. Sa healing process, ang bawat isa po sa atin ay magkakaiba sa parte na yan. Depende kung gaano kalalim, gaano yung hugot nyo, okay? Pero ano pa man yan, merong solusyon. The 5 of Wands reverse. The High Priestess. Listen to your body, guys. Listen to your intuition. Malakas kayong makiramdam. Alam nyo na to. Mapangahawakan nyo. Minsan hindi lang natin masyadong binibigyan ng diin, binibigyan ng focus. Kung anong kailangan pahilumin, kung anong kailangan harapin, gawin nyo yun. Paano tayo mag-heal? Totally, kung hindi natin tutulungan ng ating mga sarili. At sa part na yan, again, you have to listen to your body, emotionally, physically, or even spiritually.
On a soul level pa ba yung connection na ito sa inyong relasyon? Tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. At hindi ang mga barahang ito. Okay, sundin kung ano yung alam nyong tama. Para sa inyo. Okay? Parang kayo muna. Yung unang ating nakikita dito. It's all about you. Cancer, Scorpio, Pisces. Magpagaling. Very important naman talaga yan. Paano nga naman natin magagampanan itong ilang aking pwedeng ma-mention sa sektor ng trabaho, pera, pamilya kung kayo ay hindi handa sa mga bagay-bagay. So, more on self-care and self-love. Okay? And yung support, aking ulitin. Yung strength, meron kayo. Balance. Tuloy lang. Patuloy na yes, maring sinusubok or susubukin kayo ng buhay. Pero andito yung indikasyon na patuloy din kayong nanlalaban. It's okay to pause, to heal, to recharge your energy. Pero, sabi nga nila, pahinga saglit, laban ulit. Huwag itong maging dahilan para panghinaan ka ng loob. Meron ditong nakikita tayong solusyon. Kanina ko pa naman mention. Solution, reconnection, or even reconciliation. Meron pong maayos. Kahit sa simpleng, minsan guys, if ever mag-apply yung forgiveness, yung closure, sabi dito, sa lahat, hindi sa lahat, or para sa lahat sa atin, natatanggap yung closure, na alam mong deserve mo, kailangan ka yun. Paano ka makakapag-move on? So, I can totally move forward kung walang closure. Or para sa ilan na kailangan ng komunikasyon, naghihintay ng salita sa tao ito or sa ganap na ito, sa sitwasyong ito. Minsan daw po, yung closure na ito na ating hinihintay mula sa ibang tao ay hindi na mahalaga. Okay? Yung closure na ito ay ibigay mo na lang daw sa iyong sarili. Deserve mo yung pagka-balance, yung pagka-at peace, yung peace of mind. Water signs. Ang lalim naman. Oo, ang lalim ng bumabag. The Moon, the High Priestess, Temperance. Okay, umaangat dito yung ilang ano yan? Major Arcana. So, maring merong ilang major, big events, ganap, feelings na parating sa inyo ngayong 2025. Other messages, sa mas practical, maring merong pag-travel ang ilan sa inyo. Travel, it could be about business, work, pleasure, education, or religion. Kasi sobrang nag-a-apply dito yung spirituality. Okay, yung connection na meron kayo sa kanya. Meron kayong learnings na pwede pang matutunan. Okay, Page of Pentacles. 8 of Cups. Kung aking i-apply yan, career-wise, could be new work po ito. New work, new offer, new client, positive possibilities pagdating sa inyong work sector. Temperance, the High Priestess, 5 of Wands na overwhelm ako. Pagdating sa buhay karera, ang ganda. Ang ganda lalo kung papaangatin yung patuloy, yung diskarte, at yung pagiging creative side nyo. Creative side, yung inyong mga creativity. Ayan, may iwan natin na nasa inyo ang alas. Okay, sa parating na ito na bagong taon. Gusto kong mag-add, pagdating sa ilang bagay-bagay pa, Cancer, Scorpio, Pisces, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Message po. Add lang tayo. Okay. Ito na. The Page of Wands. Ito na yun. Kaka-mention ko lang. Limitless po. Pagdating sa travel, education, ito yun eh. Para clarify lang tayo. Pakita natin sa atin. New beginnings, new journey, new life, path, kung ano man yung higit na bibigyan nyo ng priority. Again, general reading po tayo. Just only take what resonate. Pero dyan din po pumapasok yung inyong spiritual connection. Sobrang nagbibigay din po yung connection na meron kayo sa Kanya. Sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, the 4 of Wands. This one is in reverse, the Tower, reverse. So, expect the unexpected. Maiwan ko on the positive side to. Along with your other cards, i-claim natin na merong sorpresa or sabi ko nga, big events na pwedeng maganap. More on private yung achievement or low-key. Ito yung ilang laban na malalagpasan. 5 of Wands. This one is in reverse.
laban na patuloy niyong kinakaya at nalalagpasan. At ito, ano yun? Ang tamis naman nun, Moonchild, ano? But this is not something like overnight success, guys. Wala namang wala namang madali. Walang trabahong madali or relasyon na madali. Lahat naman tayo ay humaharap sa ilang highs or lows, kumbaga. Ayan, oh. Sabi nga ng ilang doggies, wait lang. Kung kailangan nating patahimikin. Okay, ayan. Tayo po ay nagbabalik. Ito na nga. Sabi ko nga, nasan ba yung huli natin pinag-usapan about success? Sabi ko nga, diba? Meron po. May celebration dito, may private achievement, may kasiyahan, gaano man yan kalaki, kaliit, kabongga, patuloy, may progreso, may improvement. But syempre pa aking ulitin, this is something na patuloy niyong papaangatin din yung opportunity na ito sa inyong mga sarili. Yung willingness, kumbaga, ito ay isang bagay na magmumula pa rin sa inyong enerhiya, sa inyong sipag, sa inyong lakas, sa inyong effort. Okay? At yan, kapag alam niyo naman sa inyong mga sarili, na nanlaban lang din kayo, subok lang ng subok sa buhay, kahit pa dito parang minsan sinusubok tayo. Rest assured, water signs, that the universe has your back. Okay? Ito yung taon, 2025, para pahintulutan mo ang iyong sarili na i-showcase ang iyong kakayanan, patuloy na ipakita yung natural na abilidad, natural na power na meron ka, i-showcase mo na ito sa showtime. Charot. Hindi. Panatilihin lang po yung kagustuhan at meron kang mararating. Meron magandang paggalaw, progreso, pati dyan sa ilang goal mo. Limitless po ang parating. So, ano yung na-mention ko? Travel, no? Kasi Page of Wands, ayan, parang kina-clarify lang tayo eh. Time to take action. Ayan po, yung inspired action. Kita mo siya. Parang ready siya na sumuong. Ready siya sumuong. Sumuong saan? Sa mga bago or pwede pang pagbabago patungo sa yung growth. Hindi po imposible na matupad nyo po yung mga pangarap nyo ngayong bagong taon. Again, gaano man po ito kalaki kaliit sa inyong paningin o sa paningin ng iba. The Four of Wands reverse. This is something na yun. Ano yun? Yung private. Low-key. Yung celebration. Private achievement. Or maybe a reminder to celebrate. Celebrate your small wins. Yung mga laban na tahimik mong kinaya. Laban na patuloy mong nalalagpasan. Dahil meron. Okay? Pero this is something na fulfilling po. May pagkamalalim sa pakiramdam. Okay, balik tayo sa usaping puso. Kung yung nauna natin, medyo pain, meron ilang pain. Pero guys, sa true lang, kaakibat nitong ilang pain, since na-mention ka na travel, for some of you na nasa long-distance relationship ngayon, or merong someone na may kaugnayan sa ibang bansa ngayon, maganda po yung ating nakikita pagdating sa usaping pag-ibig. Or kung ito'y sa career, maaaring merong something na paglawak sa inyong connection na may kaugnayan sa ibang bansa. Higit kayo nakikita, higit kayo mapupuna. Hindi man ito totally andun kayo sa ibang bansa, pero kahit over the net lang po ito. But in love, may pag-bloom. Regardless of your relationship status, single ka pa man, in a relationship, 4 of Wands, guys. 4 and 5 of Wands, actually. For some of you, parang meron ditong, dalawa lang naman to. Renewal or someone new. Okay? Maaaring ang ilan sa inyo, lalo pa, para sa ilan na dumaan na dito sa ilang sorpresa ng buhay, highs or lows. Yung parang sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon sa ilang hindi inaasahang sitwasyon. The Tower. This year. Meron naghihintay na celebration. Meron naghihintay na love. Or it could be, ayan nga,
love or marriage proposal for some of you. Ayan, may ilang tayong distractions. Kahit pa dito, minsan, para bang i-shake kayo ngayon ng universe patungo kay the one. Na, okay, wait lang po. Po sa mga nakikinig pa, pero ito na, ituloy na natin. Salamat po. Okay. Nasa na tayo? Nagkakaroon ng delays. Pero gaano man minsan kabagal guys ang proseso or progreso, papunta kayo doon. Huwag niyong alisan yung tiwala na ito na meron kayo sa inyong mga sarili. Okay? Trust the process lang din. And yung kanina ko pa na mention, trust your faith sa Kanya. Maging ano pa man ang inyong relihiyon. Maaring ito, mag-apply na to second half of 2024. Why not? Hindi po tayo gumagawa ng predictive reading kung kailan, saan, sino. Pero kasi kung aking i-apply, yung ilang una kong na-mention na para sa ilan, ay hindi naging madali ang taong ito, 2024. Nagdaang taon, 2024. For some, parang merong halo-halong emosyon, mixed emotions. Emotionally, physically, mailang laban kayo dyan. Then, i-claim na natin. Okay, 2025. May pag-angat pa rin. Okay, hindi mawawala to. Or maybe a reminder na mag-enjoy sa inyong mga paraan. Okay? Have fun. Yung enjoyment na meron kayo sa inyong relationship, family, kapareha. Or pwede rin naman po pagdating sa inyong mga anak, kung meron na kayong baby. The High Priestess, the Temperance card, the Moon. Okay, why I'm getting a message dito for some of you, lalo kung meron talagang ikakasal, magpapakasal, makakatanggap ng proposal. Ito, again, hindi po tayo medical advisor, lalo pa rin kung tinulungan nyo na ang inyong mga sarili na mag-heal. Aking ulitin. The universe has your back. Alam niya kung kailan ka ready, kung kailan na dapat. Pero para sa ilan, kasi umaangat yung motherly or feminine energy dito, meron pong magbuntis. Ayan. It could be a surprise, unexpected. So, kung ready na kayo, at ito na yung hinihiling ng ilan, i-claim na natin. Pero kung hindi pa, syempre, totoo naman yan, ng pag-aanak ay isang responsibilidad. So, you have to be ready. Kasi maaaring ito po ay unexpected. Para sa ilan sa inyo. Okay? Maaaring may baby blessing na dumating. Kung hindi ito mag-apply sa inyo, umangat po ang 4. 4 dito. It's all about home. So, maaaring ito ay reflect sa ilang miyembro ng pamilya. Ay merong mag-conceive. Okay? At syempre pa, ito ay matuturing na isang blessing. Ay, bigla. Okay, ang dami na isiparating ng cards, pero may mga magaganda. May mga ilang exciting ganap. Minsan, it's just a matter of perspective daw. Kaya naman minsan, di ba, sinusubok tayo ng buhay, tulungan ng sarili na i-divert. Kaya naman minsan may ilang distractions, may ilang stress, emotional imbalance tayong nararamdaman. As a water sign, umangat yung sensitivity, yung emotions, yung pagiging empath nyo. Tulungan na mag-focus, discipline, at walang imposible na maging meaningful ang inyong mga buhay relasyon, especially ngayong taon. Okay? Ano pa bang ma-add natin? So, relationship, work-wise, okay. Kung meron kayong ilang nakatensyon or meron ilang challenge ganap sa work or makakatensyon ngayong taon, ulitin ko, hindi kailangan laliman, everything is temporary, may solusyon. Na-mention ko, merong reconciliation. Maayos to. Or pagdating sa work, maaaring ito yung sa sarili nyong pakiramdam lang. Parang, yes, nagtatrabaho kayo. Page of Wands. Nagtatrabaho kayo, but at the same time, it doesn't feel like you're working eh. Kasi, nai-enjoy nyo or may enjoy nyo ang taong ito. Lalo pa po kung mag-reflect din yung travel. Travel for work or pleasure man ito, or it can be both. Kung baga nag-enjoy kayo, nagtatrabaho kayo. So, ang ganda naman. Or maybe yun lang yung pinaka-message, guys.
Di ba kapag gusto natin yung ginagawa natin, since umaangat po yung connection sa trabaho, yung soul connection, minsan kung wala pa sa pag-ibig relasyon, yung focus nyo, at ito yung tanong ng ilan, andito pa ba ako sa tamang posisyon? Andito pa ba ako sa tamang workplace? Ito pa ba yung purpose ko? Moonchild, ayan, sumasang-ayon na. Parang ngayon lang ito nangyari. Ang daming distractions. Wait lang po. Okay, nasa na ba tayo? Dahil sa patigil-tigil natin. Parang ito natin yung pinakamahabang reading ko by elements, water signs. Ang daming nais parating nung baraha. Pero ito pa yung madadagdag ko. Na-mention ko yung connection nyo sa trabaho, guys. Para sa ilan sa inyo. Na napagtatanong or mapagtatanong at one point ngayong 2025 water signs. Kung andito ka pa ba? Ito, sa part na ito, of course, ikaw po ang higit na makapagsasabi. Pero pinapaalalahanan ka ng cards na meron kang control. Okay? I mean, nasa inyo ang sagot. Alam nyo na raw to. The High Priestess, the Moon, tanungin ang sarili. Ibabalik natin ang tanong sa inyo. Andito pa ba? Kasi kung hindi umaangat dito yung love, yung enjoyment, yung passion, on a soul level connection sa inyong ginagawa, then maybe kaya parang hindi ka nakakaramdam nung magandang progress. Gaano man ka-push, gaano man parang hindi okay. It's draining. Kumbaga, hindi na nagiging okay. Halimbawa, sa ginagawa ni Moonchild, sa pagbabasa, nakakapagod siya. Yes, physically draining, mentally, spiritually, pero bumabalik-balik tayo kasi andito yung calling. Yung inner calling. Yung passion, yung hinihila ka, na kahit mapagod ka, pahinga lang, physically, babalik at babalikan mo to. So, sa part na ito, tanging kayo po ang makapagsasabi. Okay? Ang marahil, ito lang naman, kailangan marinig, kasi parang may pagka-serious mode din ako nakikita when it comes to your career, your work na ang ganda. Pero, yes, it's very important na seryoso ka sa iyong ginagawa, sa buhay trabaho. Pero huwag mo lang din kakalimutan daw po ang magsaya. Part of life na minsan tayo ay kailangan mag-recharge ng enerhiya. Pahintulutan mo ang sarili na magpahinga. Yun lang naman, okay? At wala tayong malalim na magiging problema or nakikitang magiging problema. Ayun, patuloy na pagsabay sa agos ng buhay, water signs. Kuha na tayo ng pinaka-final advice, words na marahil kailangan nyo marinig. Year 2025 po, Cancer, Pisces, Scorpio. Sa ating ilang napag-usapan, anong kailangan nilang marinig pa? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message po, 2025. Yes, ang bilis ng panahon. Year 2025 na tayo. Ayan. Nagbabakil lang ang Moonchild. Ayun na. Tingnan natin to. Oh my! Sandali, napabitaw si Moonchild. Napabitaw. Binigyan tayo ng clarification dito. Again, ito po ay general reading. May sahing gabay lang po. Hindi to kailangan mag-apply, especially for single. Okay? Walang tutubo dyan. Walang tutubo. Fertility. Pakita natin sa live. Fertility. Na-mention ko na maaaring merong baby blessing po na parating. Hindi man ito mag-apply sa inyo mismo, pero sa ilang taong miyembro ng pamilya, especially. Maaaring merong mag-add up na family members 2025. Or, Moonchild. Wala. Paano yun? Ako lang mag-isa. Hindi. Maaaring ito, fertility. Patuloy na growth. Patuloy na pamumunga ng mga water signs ngayong 2025. Okay, add pa tayo. Sige, add pa tayo. Water signs 2025, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito? Bakit ito ang bumagsak? Water signs, mensaheng gabay po. Okay, courage. Kanina pa, yung tiwala, yung lakas ng loob. Meron kayo niyan. Huwag yung pagdududahan yung meron kayo. Yung power, yung lakas, confidence. Yung inyong init, yung passion nyo sa inyong ginagawa. This is not the best year na pagdudahan yung kayo. Yung pwede nyo pang magawa, mapuntahan, matutunan.
patuloy na lakas ng loob. Water Signs Year 2025, ito po ang umangat na messages para sa inyo.